Kaya advice ko sa mga kababayan natin na gustong magsimulang magnegosyo, alamin niyo yung mga negosyo na palagay ninyo kabisado niyo, yung advantage na kaagad kayo. Nakasalalay kasi ang galing niyo diyan, sa pagpapatakbo, sa pagpapaasenso ng negosyo. At kung alam niyo na, huwag na kayong patumpik-tumpik, huwag niyong isipin yung mga puhunan, huwag niyong isipin na malulugi kayo. Normal 'yan, sa isang buhay negosyante hindi lahat 'yan ipaakyat ng diretso, talagang nangyayari yung ups and down. Marami rin akong failure. After nung mga failure kasi na yon, natututo ka. At doon sa bawat failure na yon, yung pagkakatuto mo, hindi yun matutumbasan ng kung anumang bayad. Dahil yung aral doon tatatak sa'yo After mo matutunan yung mga bagay doon kung saan ka nagkamali, bakit ka nag-fail, makukorek mo na yon. At kapag nakorek mo yon, along the way na nagdinegosyo ka, yung mga nadaan mo na yon na nagkamali ka, hindi ka na magkakamali ulit. Dahil nagkamali ka na noon Napakaganda ng mga experience na ganun kesa hindi ka magsimula. Iba ang ibig sabihin ng ignorance na wala kang kaalam-alam kesa sa failure. Ang failure kasi, after nung failure mo, may natutunan ka. Yung ignorance, wala kang kaalam-alam Wala kang sinimulan. Lahat naman talaga ng laban sa buhay ay may risk kahit hindi ka magdesisyon Mas matindi pa ang risk mo Kasi pag hindi ka magdesisyon magsimula, alam mo na ang kahantungan mo. So, mas magandang sumugal ka na lang doon sa risk na nagsimula ka at nagdesisyon ka. Kasi kung doon ka sa i-rest mo yung oras mo, yung panahon mo, na uubusin mo lang doon sa pagtatrabaho, hindi ka mag-take ng rest doon sa pagninegosyo, lugi ka, panigurado yan. Pero pag nag-take ka ng rest sa negosyo, ang laki ng kasiguraduhan mong manalo.